kung anong mga pakundangan ito ni Rimulya. Napakawalang kwenta talaga ito si Rimulya. Tingnan natin ha. Asan ba yung interview kay Rimulya? Nagkalat na galit siya. Akala mo yung bata, galit na galit siya sa bata. Eh, yung bata ka, magaling. Magaling si Leandro Libeste. Pero mo kumita siya ng 24 billion sa kanyang kumpanya. Tapos asan ba yung story yan? Ito, galit na galit si Remulla. Mali, nagalit na galit siguro. Ang galit siya siguro kasi dahil nanggaling siya sa sitwasyon na siya ay binalita na patay na. Ang problema, huwag niyo pong ibalitang patay na ito kasi lalong mo na ibalita patay na, lalong nabubuhay ito. Eh, mas pinagdadarasal ko nga na mamamatay ito eh. Oh, gusto mo ba buhing pagdasal ka ng tao na mamamatay ka na? Anong klaseng tao ka? Asa na ba yung hindi ko maintindihan kahit nung una pa, kahit wala pa itong issue ng wala pa yung issue na tinatawag na may issue sa wala pang issue sa kanyang solar power. Galit na galit ito si Boeing. Ito. Ito pakita natin. Galit, ininegosyo daw ni Libeste yung prangkesa niya sa na binigay ng Kongreso sa kanya. Tingnan natin. Hindi ko na makita kasi yung yung isang niya. Batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise? This happened. Wala ka bang And touch the sound of silence. Okay. And touch the sound. hindi mo nininegosyo? Eh, yung batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise? This happened. Wala ka bang kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kay Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Sa kanyang radio program kaninang umaga, sabi ni Rimulya, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Libiste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Hindi mo nininegosyo? Eh, yung batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise? This happened. Wala ka bang kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Maanghang ang tirada ni Ombudsman. So anyway, ito pa. Sabihin ka kung ano problema. Diba? Eh, bibigyan niya ng motibo na parang wala kaming ginagawa. Eh, araw-araw, nandito lang naman kami. Sabihin ka kung ano problema. Hey, old man, move your junk. Ngayon, nakita na natin ngayon kung anong kinagalit niya. No? Ang kinagalit pala ni Rimulya, numero 1, sa kay Libeste, yung tungkol sa Cabral Files. Nagsabi kasi minsan si Libeste, bakit kayo magrereklamo ang ombudsman? Binigyan ko ng Cabral Files.
Sumagot naman Cabral ang ombudsman na wala daw sila natangkap. So doon palitan. Lumalabas kasi na sinungaling si ombudsman, Boying Remulla. Sinungaling naman niya eh. Luklukan na sinungaling yan. Tapos, patungkol sa Cabral Files kasi kung bakit napakainit, hindi pa nga natin alam kung ano pa talaga ang laman nun. Pero base po sa analisa ko, sa mga salita ni Lebeste, yung Cabral Files po ay dami yun. Ang binubuo nun ay mga politiko na nandun at sa unang pahina, makikita mo mga listahan ng mga proyekto. Pero sa likod na makikita mo kasunod na nakabaon ang mga politiko na sa likod na humihingi ng mga proyektong yun. Yan po yung Cabral Files. So, 8 billion po ron ang pinupuntas ko doon. 8 billion sa Cabral Files na nakapangalan na hiningi ni AS, SAP, at OP. Yung AS, Executive Secretary, Lucas Bersamin, noon, na siyang direct assistant ni BBM bilang presidente. Tapos ang SAP naman, Special Assistant to the President. At walang iba si Anton Lagdamio yun. Barkada niya sa cocaine. At yung OP, Office of the President. Alangan office lang yun, may tao yan. At tao sa Office of the President, pinakamataas si Bongbong. At 8 billion yun. Ano ibig sabihin nun? Nakipagkuntisan si Bongbong sa allocables, sa insertions, sa project. At para man makuha niya sa kanya at wala magreklamo, bibigyan niya rin yung mga opposition na congressman, opposition na ibang congressman at saka opposition na senador. So that explains the reason kung bakit kahit na opposition si Jesus Escudero, nakakakuha siya. Ang laki pa nga napunta kay Jesus Escudero sa Sorsogon. So given that situation, pumutok na naman ito, walang naghagilap ng kasi laging lugi sa media sa social media si Boying. Nakapag-isip siya ngayon. Nakapagdiskitahan ni Boying Remulla yung pagbenta ni Lebeste ng kanyang shares of stocks sa kumpanya na ang pangalan ay SPNEC. Ang SPNEC po ay Solar Philippines New Energy Corporation. Yan pong korporasyon ni Lebeste. Ngayon na nakita niya doon, na mali daw, may krimen daw ginawa si Lebeste ay yung pagbebenta niya ng majority shares niya sa SPNEC doon sa Meralco. Ang Meralco gumawa ng bagong pangalan. So, nagiging MGen na, Meralco Generating Plant. So, Meralco, alam naman natin, majority Filipino-owned naman yun. So, ibig sabihin, majority Filipino-owned, bumili sa shares ng SPNEC. May natira pang mga 13% na ownership si Lebeste. So, ayon kay Remulla, na inaayunan man ni Atty. Bueno, ni Atty. Insurrecto, at maraming pang kakampi nila na mga pabor, mga pro-BBM na mga vloggers. O, kasama nga si Batang Maynila 2H eh. Malamang kasama na rin si Bad dyan. Na ang sasabihin nila ay mali si Lebeste sa pagbenta ng kanyang share sa SPNEC or Southern Philippines, Solar Philippines New Energy Corporation. At ang katwiran daw, krimen daw ito kasi lumabag siya sa utos ng Kongreso nang binigay prangkisa sa kanya sa pamamagitan ng Republic Act 11357 ay pwedeng ibenta sa iba pero humingi siya ng permiso sa Kongreso. Yan po. Isinasite nila ang Section 18. Ngayon, without actually digging into what are really the facts,
recklessness, sobrang hindi maingat na pagpananalita, minura na kagad si Libiste. Kung mabata, mumurahin mo, ano ka klase buwing? Wala ka ba panlaban na ang the best argument is delivered in the most graceful manner? In a manner that is not shouting and in a manner that is not using ad hominems or personal descriptions or catcalls. Tapos ginagawa niya, dinidescribe niya na mali daw yung binibenta niya, nilalako niya. Okay, well, ganito yun. Ang tanong, may krimen ba nagawa si Libiste? Kung napatunayan mo na may krimen siya nagawa, ano yun? Pag binasa mo naman ang batas na Republic Act 11357, wala pong nakalagay na maaring magalaw niya maaring makukulong siya kung nagbebenta lamang siya. Kahit lumabag pa siya sa batas ng pag-aari ng kumpanyang yun. Kasi tinatawag na utility yan eh. Power utility. Kailangan mas 60% ang pinakabababa na pagmamayari ng Pilipino kapag power firm. May violation ba? Dapat inusisa mo muna Remulla o mamaya natin. Ipatugtog muna natin yung galit ni Remulla para maintindihan niyo kung ano ang issue na ito. Tingnan nyo. Sabihin niya kung ano problema. Diba? Bibigyan niya ng motibo na parang wala kaming ginagawa. Araw-araw, nandito lang naman kami. Sabihin niya kung ano problema. Yan ang kinagalit niyang una. Yung sasabi ni Libiste na walang ginagawa ang ombudsman na sa mga pangako na sabi December 15 may makukulong na. January 15 entry this time. Wala pa rin. Ano mangyayari nito? Ayan pa. Pagbebenta ng solar franchise ni Libiste ng ombudsman, batang-bata ka, dinegosyo mo franchise. Ano pa? Nakapihan kasi, pinoprotektahan kasi ni Remulla si Romualdez at saka si And touch the BBM. sound of silence. Franchise, hindi mo ninegosyo. Yung batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Ano bang kasalanan niya doon, Boying? Malabo, Boying, malabo. Una, ilabas ko dito yung batas. Batas mismo na Republic Act 11357. Wala ka po makita rito na mapaparusahan si Libiste sa pagbebenta ng kanyang shares of stocks. Ito. Umpisa natin sa Section 1. Nagsila naman to eh. Section 1 ng batas, anong sabi? Nature and scope of franchise. Wala, hindi nagsasabi diyan kung ano ang parusa. Number 2, definition of terms. Ang definition ng terms kung anong mga salitang ginagamit. Tapos, number 4, authority of the Energy Regulatory Commission and the Department of Energy. So, yung kumpanya nito ay magpapaksyon, susundin niya yung regulatory procedures ng Authority of the Energy Regulatory Commission at saka Department of Energy. Number 5, ingress and egress. So, for the purposes of constructing, installing, establishing, operating, maintaining poles, diers, or microgrids, or any part of
and other supports for wires and other conductors for the laying and maintaining of underground wires, cables, pipes, or say other conductors, the grantee, its successors, or assignees is authorized to make excavations or lay conduits in any of the public places. Ayan. Tapos, responsibility to the public. The grantee shall operate DRs or microgrid in the least cost manner in the interest of the public good and as far as feasible. Number 7, protection of consumer interest. The herein grantee shall establish a consumer desk. Okay. Sunod, number 8, rates of services. Right of government. Well, anyway, itong liability for damage. Ito, Section 18, sale, lease, transfer, grant. Ito pagbebenta. Inutos dito na hindi pwede ibenta ng grantee ang prangkisa. At saka kung ilipat man sa ibang tao, o di kaya legality na pag-merge with any other corporation or entity, nor the controlling interest of the grantee be transferred. Hindi daw ma-transfer yung shares ni Libeste. Okay, ibig sabihin, hindi mo pwede ibenta o ilipat o i-assign ang shares mo pag ikaw ang may-ari ng korporasyon na binigyan ng prangkisa. O wala rin nakalagay na dito, nagkulong, parusa, compliance with labor standards, reportorial requirements, organization. Tapos operationalization. Ang hirap i-pronounce. Medyo naantok lang ako. Sorry lang. Tapos penal provisions. Anong ikukulong niya? Ang grantee ay kailangan mag-report sa Congress regularly kung ano nangyari sa kanyang prangkisa. O di kaya parusahan siya ng 5,000 pesos na pagkamali. So wala nakalagay dyan na kulong. At wala nakalagay dyan sa ownership na may parusang ownership na ibenta mo sa iba. Wala o. O yan. So having established that it is clear na pwede mong ibenta na hindi ka maparusahan sa pamamagitan ng kulong, walang kasalanan si Libeste. Ngayon ang aligasyon nila ni kay Atty. Bueno, may kasalanan kuno kasi layer, baka naman pariner makabili. Alam mo, Atty. Bueno, ang pakiwari ko sa iyo, ikaw po ay veterano ng abogado. So, alam mo nang tinatawag na presumption of regularity. Kapag wala kang ebidensya, hindi ka pwede maghaka-haka na binenta ni Libeste sa Banyaga. Okay? Ganon din dito si wala din pa ebidensya si Boying Remulla. So ano ba talaga nangyari? Okay. Tingnan natin ulit ang batas. Ipakita ko ulit sa inyo. Yan ang batas. Ito, batas. Section 1. Itong, di ba? Kanino binigay? Ibinigay po sa Solar para sa Bayan Corporation. Yan po ang korporasyon po na binigyan ng prangkisa. Ngayon, ano ang shares na binenta ni Libeste? Kanino na anong shares na binenta niya? Ang share po sa South Solar Philippines New Energy Corporation, hindi po sa
share ng solar para sa bayan. Ang batas nagsasabi na kailangan humingi ng magmamaalam muna si Leandro Libeste sa Kongreso kung ibenta niya ang maramihan sa ibang tao. Tanong, sino ba may-ari ng karaming share sa solar para sa bayan? E di Spinic. Ang Spinic naman, papalit-palit lang may-ari, hindi pa rin magpapalit ang pangalan. Ibig sabihin, yung Spinic, tingnan mo siya bilang korporasyon. Huwag mo siya tingnan bilang tao. So, ang Spinic ay nagbenta ng ganong solar power corporation. Pero pag-usapan natin, ang Spinic ang nagbenta ng kanyang shares doon sa Meralco. So, ibig sabihin, kahit ilang beses pa ibenta, kahit sino pa maging may-ari ng Spinic, ay basta hindi lang kinontra ang batas sa ownership sa foreigner at saka Pilipino, ay walang malalabag kung ang Spinic ang shares na binenta. Kasi Spinic pa rin ang may-ari ng solar, hindi naman napalitan. Ay nako, mga tawagin mo ng ugig. Wala ko makita ng ibang term. Tapos klaro walang batas na paparusa. Tapos sasabihin ni Remulla na may batas na nilabag. Nako, wala tayong mga mahihita dito sa klaseng ito. Puro ano lang to. Diskarte kasi nasasaktan sila sa Cabral files na unti-unting nalabas. At lalabas doon may mga ebidensya ng sarili nilang mga sarili ng training school. So anyway, hanggang dyan na muna tayo. At bantayan nyo lang si Remulla. Pero kung ako tanongin nyo, ano lang yan, galit lang yan ng isang tao na dinidipinsa lang si Bongbong baka mapuwit ulit. Sasakay sa aeroplano, mapuwit ulit. Dahil susundan siya ni Kiko Barsaga, may aeroplano si Kiko Barsaga. Meron ding aeroplano si Banyares. Okay.